Good morning! Welcome to our daily devotion, day 24. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise the Lord! Ayan, tingnan natin kung naririnig tayo. Maraming salamat, Panginoon. Wala na akong face mask. Pero bakas ang paso sa bibig ni Ate. Pero ganun pa man, maraming salamat sa Panginoon kasi ayan na po, hindi pa man po siya totally makinis pero ayan, wala na pong face mask si Ate Mabs. At tayo po ay ayan o, diba? Nakita nyo na ang smile ni Ate Mabs. Praise the Lord. Salamat Panginoon sa kagalingan talaga. Tunay na buhay ka o Diyos. Ayan. So, tayo po ay may sound. Maganda ang ating pong sound. Ang ating para ako nakatabingi. Ayan. Ayan. So, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay isa na namang magandang mensahe ang hihahatid ng Diyos sa atin. At continuation po ito ng series ng Beatitudes na binibigay sa ating mensahe ng Diyos galing sa kanyang mga pangako. Kaya po, simulan na natin. Kukunin po natin yan syempre sa Matthew 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Pinagpala, sabi sa Tagalog, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ibibigyang kasiyahan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli sa isa na namang magandang umagang hatid mo sa amin, O Diyos, isang mensahe na pagninilayan namin ngayong umaga nang sa gayon ay maging gabay namin sa buong maghapon ng aming buhay. Maraming salamat sa kalakasan na patuloy ninyong ibinibigay sa akin, Panginoon, at sa aming lahat ng mga nanonood nito. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin at ikaw po ang siyang marinig, ikaw ang maramdaman ng lahat ng mga manonood, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ano man ang nais mong iparating sa amin ay siya pong makarating at maramdaman namin sa aming puso. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat sa iyong paggabay. Maraming salamat sa wisdom, Lord. Thank you for loving us, Father God. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen. So good morning po. Nako, day 24 na po tayo ng ating daily devotion. And I am so blessed and happy and excited kasi talaga naman ang Panginoon ay araw-araw tayong binibigyan ng magandang mensahe. And thank you, Lord, talaga okay na ako. Sabi po dun sa nabasa ko, yung pong case na nangyari sa akin, possible na umabot ng months bago talagang tuluyang, mangingitim siya. And praise the Lord kasi hindi po siya nangitim. Though may bakas pa, pero 1 week lang, talagang sabi ko, Lord, please, pwede 1 linggo lang. O, diba, 1 linggo kasi hiningi ko eh. Pero napakabuti ng Panginoon kasi tapat siya sa kanyang mga pangako na talagang tayo tutulungan niya sa lahat ng oras at sandali ng buhay natin. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko tuloy-tuloy na paggaling nito at huwag na sanang maulit. Thank you talaga. Masakit po talaga ang sakit ng, ang laki ng talsik ng mantika eh. Thank you. Pero fighting, di ba? Ang Lord ay may dahilan ng lahat ng bagay kung bakit nangyayari. Okay. Pag-usapan natin, continuation po ito actually nung kahapon. Kasi nga ito pa yung pang-apat na Beatitudes na or promises ng Lord dun sa mountain of the sa Sermon of the Mount na pinapakita niya kung ano yung mga pangako niya. Sinabi niya yung mga pangako niya sa atin. At itong pang-apat na to yung sinasabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. At sa Tagalog, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ito po ay nasa Matthew 5 verse 6. Tama ba yung binasa natin? Okay. So, ang buti ng Panginoon sobra. Ayan.
So, paano nga ba natin sinasatisfy yung soul natin, di ba? So, syempre, pinanghahawakan po natin yung pangako ng Diyos sa atin. At yan ay ito pong dinidiscuss natin simula pa nung, kasi fourth beatitude na. So, pang-apat na po ito. And God is really good kasi talagang yung sinasabi niya dito na pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. So yung hangarin natin na makasunod sa Panginoon, katulad ng diniscuss po natin kahapon, di ba? Na minsan tayo nabubulagan sa maraming bagay, na nauubos ang oras natin sa maraming bagay dito sa mundo, na nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung desire ng heart natin o yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Yung sinasabi ko kahapon na nagbibingi-bingihan tayo sa maraming bagay, nagbubulag-bulagan tayo sa mga nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Sabi nga po dito in the fourth beatitude, which are as server of promises of Jesus made about God's kingdom. Kasi ang nais ng Panginoon, tayo po ay makasunod sa Kanya, tayo po ay makasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya itong mga messages na to or itong beatitudes ay talagang ibinigay niya sa atin para ito po yung gagawin natin. Nang sa ganun ay talagang makasama natin siya sa kaharian niya. Kasi yun yung importante, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Ayaw niya na tayo ay mapapahamak. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ito ay binigay niya. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Di ba lagi naman natin iniisip yung pagsunod sa maraming bagay? Sa boss natin, di ba? Kaya nga piniplease natin yung boss natin, piniplease natin lahat ng tao sa paligid natin, na feeling natin, lahat sila kapag sinunod natin, magiging magandang takbo ng buhay natin, magiging successful tayo, sa trabaho, mapopromote tayo kapag tayo ay sumusunod sa ating mga boss, sa ating mga leaders, and even sa church, di ba? Sa mga leaders sa church, pag sumusunod tayo, alam natin na tayo ay maging maayos ang samahan, maging maayos yung ating estado, yung status natin, 'di ba? Yung performance natin, lalo sa trabaho, nako. Yan yung sobra tayong dedicated dun sa work natin kasi nga alam natin na pag pinagbuti natin 'to, isang araw pwede tayong ma-promote at mag-increase ang sweldo natin. Kaya 'di ba lahat ginagawa natin para masunod natin yung dito sa mundo. At syempre, hindi lang masunod yung gusto, kundi mangyari yung mga dapat mangyari na gusto mo, na tulad ng katuparan ng mga pangarap mo, ma-provide yung mga pangangailangan mo at ng iyong pamilya. So, walang masama sa pagsunod dito sa mundo. Kasi, mas importante, kung ginagawa mo yung pagsunod na yan, nang may takot sa Diyos, na ang Diyos ang tinitingnan mo sa pagsunod na yan, hindi ka nakatingin dun sa tao. Kasi again, lagi natin sinasabi, na yung pagsunod na yon ay nais natin ang Diyos ang napiplease sa lahat ng ginagawa natin, hindi ang tao. Kasi ang tao may limitasyon yan. At you cannot please everybody. Diba? Hindi lahat ng tao matutuwa sa ginagawa mo. Minsan nga kahit na maganda na yung ginagawa mo, tama na yung ginagawa mo, okay naman sa tingin mo yung ginagawa mo, pero bakit parang hindi pa rin siya masaya? Bakit parang ang baba pa din ng yung rating ko sa kanya, yung imbis na ma-promote ako, hindi ako na-promote, yung ibang tao na-promote, mas magaling naman ako doon. Kasi may limitasyon yun eh. Hindi katulad ng Diyos, kapag siyang na-please natin, wow, pag napangiti natin ng Diyos, sinabi niya na dito, di ba? Pinagpala ka na kagad kasi pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung baga titingnan mo yung sinasabi niya, hindi ka pa man din sumusunod, pinagpala ka na dahil nandun pa lang yung desire ng pagsunod sa Panginoon. Minsan yun na nakakalimutan natin eh. Ginawa natin lahat dito sa mundo ang pagsunod. Pero minsan may sinasabi ang Diyos na ako naman ang sundin mo, anak. All your life, parang
all this time, mundo ang tiningnan mo sa pagsunod. Na minsan nadidisappoint ka. Dahil yung expectation mo, hindi nangyari. Parang in-expect ko ganito. Nag-announcement ng promotion today. And yet, hindi ako ang in-announce as senior manager or anumang posisyon yung hinahangad mo. Lord, ba't ganon? Diba? Kasi dito sa mundo, kapag itong plinis natin, maraming bagay dito na minsan talagang nakakapanghina ng loob. Na parang, dahil, ba't ganun? Ginawa mo naman ang lahat. So, do you desire the ways of God? So, yung desire natin is yung way ng Lord, yung gusto natin. Kasi kaya tayo nadidisappoint dahil hindi tayo nakatingin sa Diyos doon sa mga ginagawa natin ngayon. Yung pagsunod na ginagawa natin, pagsunod sa tao, hindi pagsunod sa Diyos. Walang masama na ito, iniisip mo, gagawin ko lahat, maging okay ako sa nanay, tatay ko, maging okay. Kasi minsan, yung mga anak na nanonood, di ba? Minsan, even our parents, nakaka-disappoint, di ba? Parang ginawa ko naman lahat, nag-aral naman ako ng mabuti, ito naman yung grade na nakuha ko, hindi man ako naging summa cum laude or valedictorian. Bakit di sila masaya? Di ba? Pero pag nilagay mo ang Panginoon dyan sa puso mo na ang ginagawa mo, ito ginagawa mo all for the glory of God, at si Lord ang piniplease mo, at sumusunod kayong desire mo according to His way, ano pa man ang sabihin ng tao sa'yo, hindi yun magiging big deal sa'yo. Parang, it's alright. Kasi ginawa ko to for the Lord, not for the people around me. Kung hindi sila naging masaya sa performance ko, sa ginawa ko, I know and I'm sure may Diyos na nakakita. At ang Diyos ang kikilos para pagpalain ako dahil pinangako niya yan. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso ko. Diba? Do you yearn for His kingdom to come? Nandun ka ba naka-focus? Parang, dito ko nakatingin kasi lahat ng ito ay temporary lang. Ang ending ng buhay ko, lahat papunta sa kaharian ng Diyos. At sigurado ba kung doon ako pupunta? Diba, minsan yun eh. Walang tao na mananatiling buhay sa mundo. So, nasaan yung yung isip mo, na saan ka papunta, di ba? Dahil lahat tayo doon patungo. And do you want to be someone who has after that which can never truly satisfy, or someone who hunger and thirst about or after God? So, yun yung sinasabi ko nga, di ba? Kahapon pa sa aking sharing. Na ano yung desire mo, ano yung gusto mo sa buhay mo. Papunta ba yan? Ikaw ba yung tao na gusto mong masatisfy with the Lord sa presensya niya or masatisfy dito sa mundo? Kasi napakalaking pagkakaiba nun. Dahil kapag tayo ay nakafocus sa mundo, sobrang ito ay kaya tayong pabagsakin, kaya tayong pahinain, kaya tayong ma-disappoint, ma-discourage, ma-depress, ma-stress. Kapag dito tayo sa mundo nakadepende sa pagsunod. Pero kapag ka sa Diyos ka nakatingin na gusto mo lahat ng gagawin ko, ginagawa ko to kasi may Diyos na nakakita sa akin. May Diyos na mapapangiti ko kapag ka ginawa ko ang bagay na to. At ginagawa ko ang pagsunod na to dahil ito yung kalooban niya. Hindi yung dahil sa gusto ko to, Lord, kundi ito yung gusto mo para sa akin. In this upside-down kingdom where Jesus is Lord, the poor can be rich. The weak can be strong and the empty can be filled. Diba? Ang sarap, no? Kapag yung sumusunod ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nang dahil sa Panginoon, yung mahirap, magiging mayaman. Hindi literal, ha? Hindi po yung pag sumunod ka lang sa Lord, automatic, magiging milyonaryo ka na. Makukuha mo na lahat ng gusto mo sa buhay mo, lahat ng gusto mo. Hindi po ganun yun, ha? Kasi minsan doon tayo naliligaw eh. Doon sa mga katuruan na yung prosperity preaching na sumunod ka lang sa Diyos, magiging
mayaman ka na at makukuha mo na ang lahat ng gusto mo sa mundo at magiging successful ka na. Hindi po ganun kaliteral yon. Magkakaroon ka ng sobrang maraming pera at matutupad mo na yung lahat ng mga pangarap mo, sundin mo lang ang Panginoon. Hindi po ganun ang pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, yung kapayapaan, yung kayamanan, na alam mo yon, hindi physical, hindi material na nahahawakan mo, pero daing mo pa yung milyonaryo sa saya na meron ka sa puso mo pag nasa Panginoon ka, na hindi mo mararamdaman yung salitang poor or kahirapan kapag nasa Diyos ka. Yun yung sinasabi ng Diyos na minsan di ko maintindihan, Lord, tuyo lang naman yung ulam namin. Tinapa. Kumbaga parang hindi pagkain mayaman to, pero alam mo yun, Lord, yung saya na meron ako dahil meron ako nitong pagkain na to, na nung kinain ko siya, Lord, para ako kumain ng steak. Yun yung saya, yun yung sinasabi natin, na pag nasa Panginoon tayo, hindi mo mabilang, hindi mo masukat yung saya na meron ka sa puso mo, na hindi ka pa naman talaga milyonaryo, wala ka ng perang sinasabi ng maraming tao, sasakyan o bahay o mansyon, pero Lord, yung saya, daig ko yung milyonaryo sa saya. Yun yung sinasabi ng Diyos dito, that the poor can be rich and the weak can be strong. Alam mo yun, yung kahit may sakit ka, kahit na alam mong weak ka, kaya nga di ba nung discuss natin yung poor in spirit, yun yung lakas na hindi mo mawari. Lord, saan galing tong lakas na to? Ang lakas ko, sa kabila ng dami ng problemang pinagdaraanan ko, matatag ako, sa tindi ng sakit na meron ako ngayon, karamdaman na meron ako, Lord, pero yet, hindi ko nararamdaman yun kasi ang nararamdaman ko yung pagmamahal mo. Yung nararamdaman ko yung strength na galing sa'yo because, alam mo yung, sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Ikaw yun Lord. And sabi dito, the empty can be filled. Yung bang, ang dami, alam mo naman na ang dami yung kulang sa buhay mo because nobody is perfect. Kulang in terms of material things, in terms of maraming bagay sa buhay mo, pero Lord, hindi kayo nabibilang. Hindi kayo nakikita. Ang nakikita mo ang Panginoon sa buhay mo. Alam mo yun yung napakasarap ng pakiramdam na minsan hindi naiintindihan ng maraming tao At yun yung nais na iparamdam sa atin ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And sinasabi niya sa Tagalog, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Kasiyahang walang kapantay, walang katumbas, hindi mo mawari. Sinabi niya dito, grabe yung pangako ng Diyos, pinagpala yung word niya. So, nandun pa lang yung desire ng matinding pagsunod sa Diyos, pinagpapala ka na. How much more kung sumunod ka? Again, hindi tayo nagpipreach o hindi tayo nagtuturo ng pag sumunod ka lang sa Diyos, ay yayaman ka na, magmimilyonaryo lilinawin natin yan. Yun yung kapayapaan sa puso, pag-ibig, pagmamahal, yun yung fruit of the Spirit, that joy, love, peace, gentleness, kindness, self-control. Yun Yun yung mararamdaman mong, alam mo yung mga tao na nakakakita sa'yo kapag ganyan ka mag-isip at ganyan ka kumilos, nagtataka sila. Grabe tong taong to. Sobrang laki ng problema pero ang ngiti niya abot hanggang tenga niya. Yung saya niya, yung sigla niya. Hindi ko maintindihan anong meron sa tao na to Hindi marunong mamroblema. Yung, alam mo, hindi plastic yung nakikita niya sa'yo. Hindi ka nagpa-plastic na masaya ka lang, kundi nag-overflow yung joy, yung aura mo, yung mga mata mo. Hindi maitatago yan Kung talagang masaya ka, kung talagang filled ka ng Holy Spirit, at lumalabas yan sa galaw mo at sa salita mo. Na yun na yung way of life mo, yun na yung habit mo, yun na yung character mo, which is yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yung ang karakter natin ay maayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi yun yung dito sa lupa, yun ang inaayos ng Diyos sa atin.
Nang sa ganun, pagdating natin sa kanyang kaharian, pag time na ng judgment day, handa tayo. Alam mo yon? Parang, this is my child. Talagang set apart to, akin to eh. Sasabihin ng Diyos, yung batang niya o yung anak kong yung akin yan. Walang dalawang isip. Aangkinin tayo ng Diyos na kanyang-kanya tayo because sumunod tayo sa kanyang kalooban at wala tayong ibang pinanghawakan kundi ang kanyang mga pangako. Kumbaga, nakaangkla ka sa Diyos. Sabi ko nga kahapon, di ba? Kapag nakakapit ka na sa Diyos, huwag ka nang bumitaw. Kapag niyakap ka na ng Diyos, huwag ka nang bumitaw. Huwag ka nang magpumiglas para gawin pa yung gusto mo. Sumunod ka na sa gusto ng Panginoon. Matagal ka na niyang kinakausap. Matagal na niya sinasabi sa'yo, anak, kailan ka susunod sa akin, di ba? Kapag pinagpapala lang ba tayo, saka tayo parang mas sobrang masaya. Pag hindi pinagpapala, wala na. Yun ang kaibahan kapag nasa Panginoon ka at ang pinanghahawakan mo yung kanyang mga pangako. Na kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, kapag sa Diyos ka nakasunod, mabigat man yan, matindi mang bagyo yan sa buhay mo, hindi yan magiging hadlang o hindi yan magiging malaking balakid sa'yo o magiging issue or big deal sa'yo para panghinaan ako ng loob. Dahil unang-una, alam mong may Diyos. May Diyos na aayos niyan at may Diyos na maglalagay ng tuldok niyan. At may Diyos na magbibigay ng solusyon niyan. At alam mo, na pag naghintay lang ako, alam ko may sagot ito. At alam kong kasama at kakampi ko ang Diyos sa lahat ng laban ng buhay ko, anumang bagyo ang dumaan sa buhay ko. Yung sarap ng ganun, kasi alam mo kung kanino ka sumusunod eh. Jesus Christ not only holds the keys to living water, but He is the bread of life. Siya na yung buhay natin eh. Di ba laging tiniterm ng Lord dito yung may kinalaman sa pagkain? Bread of life, di ba gumamit dito ng mga words na, or metaphor na ginagamit palagi ang pagkain as Bible as a metaphor, di ba? Kagaya ng bread of life, living water. Kasi alam ng Diyos eh, na buhay natin ng pagkain, na parang mamamatay tayo pag hindi tayo kakain. Katulad din yan ng Panginoon. Dapat ganun tayo. Na pagka hindi tayo nakapanalangin, na pag hindi tayo nakapagbasa ng Bible, pag hindi tayo nakapag-meditate, hindi tayo nakipag-usap sa Panginoon, yung bang parang dapat ang feeling mo, mamamatay ka na, yung bang parang kulang na kulang yung buhay ko. Magugutuman ako, yung spirit ko magugutom kapag hindi ko to ginawang mga bagay na to. Kaya nga bread of life ang Lord and living water. Kaya gawin nating sandigan ng Panginoon. Kung nandiyan ka sa sitwasyon na, Ate Mabs, ko naiintindihan yung mga sinasabi mo, nagugulon ako dahil nandito ako sa buhay na maaring lugmok, maaring problemado, maaring napakadami na problema mo, kaya hindi mo ako naririnig, hindi mo naririnig ang mensahe ng Diyos. Naririnig mo pero hindi mo nararamdaman. Okay lang yan. Just continue praying. Continue reading the Word of God. If you need to cry, cry. Umiyak ka. Okay lang umiyak. Kasi sabi ko nga, di ba? Nandiyan ang Holy Spirit to be your intercessor. Siya mag-intercede for you in prayer. Kaya okay lang. Kung ikaw naman yung taong andun ka sa peak eh. Andun ka sa peak ng success. Nandun ka sa excited, overwhelmed ka sa nangyayari sa'yo when it comes to your career and success in life. Kaya nakakalimutan mo na, teka muna, kay Lord pala ako dapat sumusunod. Na si Lord pala dapat, na Jesus is my bread of life and my living water. Minsan talaga, yung isa sa number 1 na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon, yung sobrang success sa buhay, yung sobrang daming pera, sobrang saya na binibigay ng mundo sa atin. Talaga nakakalimutan natin ang Panginoon. At minsan hindi pa nga naibibigay yung talagang gusto mo. Pero dahil nakakapit ka sa pangarap mo na mangyayari ito, nakalimutan mo isama si Lord sa pangarap mo. Katulad nga ng shinare ko po sa inyo kahapon kasi continuation po ito. Nakakalimutan natin. Hindi masamang mangarap.
Dahil wala namang hinangad ang Diyos sa atin kundi yung para sa ikabubuti at ikagaganda ng buhay natin. Pero syempre, lahat sana yan ay naka-align doon sa kalooban ng Diyos sa atin. At sana, yung lahat ng mga pangarap natin, huwag nating iwanan ng Panginoon dyan. Iwanan in terms of, hindi ka na nananalangin sa sobrang kagustuhan mong matupad yung mga pangarap mo, wala ka ng oras manalangin. Sa sobrang kabisihan mo, hindi mo na nakita ang Diyos sa mga ginagawa mo. And even your ministry, kinalimutan mo, absent ka na ng absent sa ministry just because gusto mong matupad yung pangarap mo. Or maaaring you are sobrang busy din naman sa ministry at sa trabaho mo, pero ginagamit mo pala yung paglilingkod mo para lamang, Lord, alam ko, pag naglingkod ako, mas matutupad ko yung mga pangarap ko eh. Wait lang po. Hindi po ganun ang pangako ng Diyos sa atin. Huwag nating gawing bala yon para parang sinasabi mo na, Lord, pag naglingkod ako, naglilingkod ako, Lord lagi ako nasa church, halos dyan na ako tumira, buong oras ko nandyan na, pagpalain mo ko. Alam mo yung minsan ganun tayo. Or pag hindi ka naman pinagpala, ayan ka na, nanunumbat ka na, Lord. Ba't naman ganun? Di na ako halos maganda ugaga sa trabaho, oras na natitira, ilalagay ko pa sa ministry, pagkatapos ito pa yung mangyayari. So, nasaan ba talaga yung puso natin? Do we really know God? Alam ba natin yung kanyang mga promises kung ba't ganyan tayo magsalita? Balik tayo sa basics. Balik tayo. Ano yung basics? Check our heart. Kumusta tayo nung una nating tinanggap ang Panginoon? Nandun pa ba tayo? Kasi minsan, di ba nung tinanggap natin ang Panginoon, sobra tayo excited over, alam mo yung, I'm blessed, I'm happy. At ang init mo sa Panginoon, yun yung mga panahon, basa ka ng Bible. Andun yung time na attend ka ng attend sa church, walang absent. Doon ka rin, nagsimulang nag-ministry. So, back to basics tayo. I-check natin. Nasaan na tayo ngayon na tayo ay medyo matagal ng Kristiyano? Baka nakakalimutan natin yung tunay na pagsunod sa Diyos. Sino ba yung sinusundan natin? At ano ba ang dahilan natin sa pagsunod? Ito ba ay to please people around us? Para makapag-earn ng papuri sa maraming tao? O para ma-please ang Diyos, mapangiti siya? Ano yung desire ng puso natin sa pagsunod? I-check natin muli ang puso natin. Ngayon, kung hindi mo pa naman talagang, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon ng lubusan, hindi mo pa tinatanggap bilang yung Diyos at tunay na tagapagligtas mo, maaaring ligaw ka pa, hindi mo to nauunawaan, pero dapat nating unang gawin, tanggapin natin ng Diyos at aminin tayong makasalanan. At mararamdaman mo yung lahat ng mga sinasabi ko. Kapayapaan na yan na hindi mawari, yung saya na sobrang saya, pero saya na nagmumula sa Diyos, yung joy, not just happiness but joy. Only God can give that joy to us. Though hindi po magkaiba yan ang joy at happiness, pero ang sinasabi ko lang yung lalim ng saya, kapag sa Diyos nang galing, iba. Na kahit na malungkot, masaya ka pa rin. At kapag nandun ka na, sana sa'yo na yung Panginoon at alam mo, mangungusap na siya eh. Ano yung mga sasabihin niya sa'yo? Ipoprompt na yung heart mo to love the unloved. Mahalin mo yung hindi ka ibig-ibig. Sabi nga, supernatural life ang Christian life eh. And Christian life is not hard, but it is difficult. Bakit difficult? Kalain mo sa utusan tayong magmahal ng kaaway o mahalin yung mga hindi ka ibig-ibig. Hello? Hindi po madaling magmahal ng hindi ka ibig-ibig. Pero pag nasa Diyos ka at ang Panginoon ay nasa puso mo, kakayanin mong magmahal ng hindi ka ibig-ibig na tao. Yung mga taong parang wala namang ginagawa sa'yo pero naiinis ka, kaya mong mahalin yan. Pero pag yan ay iniuutos na ng Diyos sa'yo, naririnig mo na yan sa isip mo at nararamdaman mo na yan, wow. Ibig sabihin, God is talking to you. Now listen and follow. Hindi madali. Magpasakop ka lang, sumunod ka lang.
Sabi niya, wag na tayong magtanong pa. Sunod lang agad, walang abog-abog, di ba? Wala nang kasi, baka, wala nang ganun. Pag si Lord ang nag-utos, at ang nag-utos, or ang nagsabi sa iyo na itong gawin mo ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ang Diyos na naglalang ng langit at lupa. Na ang Diyos ang naglikha sa iyo. Na ang Diyos ang naglikha ng dagat. Sabi ko nga isang araw, di ba? Pag nakikita ko yung ocean, ang laki-laki. At ano lang ako doon. Sinong gumawa nun? Di ba ang Panginoon? Kaya niyang gawin yun. Yung buhay na lang natin. Yung baby sa tiyan, ng mga nanay, yung mga nagbubuntis. Miracle yun. Kakaiba yun. Nakakagawa ng tao sa loob ng tiyan ng nanay. Sinong kayang gumawa nun? Diyos lang. Yung hinihinga natin. Hangin. Libre. Diba? Sino may gawa nito? Ano pa ang doubt mo para hindi ka sumunod sa Diyos na nag-uutos sa'yo? Sa Diyos na nagsasabing, anak, ito gawin mo. Eh, siya may alam ng kinabukasan mo eh. Pag ginawa mo yan, di ka na maliligaw. Pero, sinasabi ko ulit, hindi ibig sabihin, sumunod ka sa Panginoon, matatapos na yun. Hindi ka na magkakaroon ng problema at hindi na magkakaroon ng pagsubok. Ang importante, kasama mo siya sa laban na yan. Iba yun eh. Iba yung pag meron kang Diyos, nakakampi kapag may laban ka sa buhay. Isipin mo yung kakampi mo, yung ka-elbow to elbow mo eh. Naglikha ng langit at lupa, the most powerful, the King of Kings and the Lord of Lords. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Prince of Peace, diba? Redeemer, Savior. Kaya importante, kilala mo kung sino yung Diyos mo eh. Kasi alam mo kung sino yung kinakapitan mo. Pag hindi mo kasi kilala kung sino yung kinakapitan mo, sigurado magda-doubt ka. Diba ganun tayo eh. Pag natin masyadong kilala, pinagdududahan natin yan. Same thing with the Lord. If you don't know who is your God sa buhay mo, talagang magkakaroon ka ng, teka muna, susundin ko ba to o hindi? Mag-iisip ka pa eh. Pero kapag kakilala mo kung sino yung Diyos na nagsasabi sa'yo, go for it, anak. Dito lang ako. Kasama mo ako dyan. Gawin mo lang, sundin mo lang. Di ba? Sabi ng gano'n? Tatay mo nga eh, dito sa mundo, tatay, nanay mo, or kaibigan mo na pinalalakas ang loob mo. Labang ka eh. Motivated ka. How much more yung nagmo-motivate sa'yo si Lord through His Word. Ito pa lang eh, grabing motivation. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano man yung kailangan mo sa buhay mo, ipifill ng Diyos yan. Ipifill niya yan. Pupunuin ka. Whatever it is. Basta unahin mo ang Panginoon. Siya muna. At sinabi dito to stand up. Sabi niya, to stand up for what's right even when it's not popular. Yung minsan nandun ka na sa sitwasyon, nasusundin ko ang Panginoon to ang gusto niya. Nasa trabaho ka, papasok ka ng tama sa oras. Di ba? Yung palang pagsunod na yun, hindi sa rules or sa policy ng trabaho or ng kumpanya mo. Pumapasok ka ng maaga kasi alam mong itong tama mong gawin bilang pagsunod sa Diyos. Ito na, yung sinasabi ko kanina. Tama na sinusunod mo yung boss mo. Kasi ang tinitingnan mo sa pagsunod sa boss mo, hindi ang boss mo, kundi ang Diyos. Tama na sinusunod mo ang mga bagay na hindi lalabag dun sa policy ng trabaho mo. Diba? Kung alam mo na hindi ako dapat mag-uwi ng bond paper kasi hindi ko naman yan pera ng kumpanya yan. Hindi ka dapat nag-uuwi ng gamit na galing sa kumpanya mo. Be honest. Hindi sa kumpanya mo lang, kung hindi, tandaan mo, kaya ko to ginagawa, kaya ko honest, kasi may Diyos na nakakakita sa akin. Hindi man ako nakita ng CCTV o hindi ako nakita ng boss ko at ng sino mang tao sa opisina, pero nakikita ako ng Diyos. Nag-cheat ka sa oras, na yung break time mo 1 oras lang, 2 oras ka nag-break, kanino ka sumusunod?
Alam mo ba, kahit di yan makita ng boss mo, may Diyos na nakakita, magugulat ka, ipopromote ka. Kasi ang Diyos ang nag-feed doon sa boss mo. Promote mo yung taong yan, magaling yan, mabait at masunurin yan. Ganun ang makapangyarihang Diyos natin. Sa magulang, diba? Huwag natin lukoyin yung mga magulang natin na hindi tayo nakikita, naglalaro ka dyan ng cellphone. Na hindi na pala laro lang ang ginagawa mo, meron ka ng ibang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. So, ano yung tama? Sundin natin yung magulang, lalo ng mga anak, ha? Honor your father and mother. Yung pagsunod sa magulang ay napakailaking bagay. Dahil kapag sinusunod mo yung magulang mo, sinusunod mo ang Diyos. Sa asawa, submit. Wives, submit to your husband. And husband, love your wife, diba? Mahalin yung inyong asawa. Huwag mag-cheat. Diba? Huwag na yung tumingin sa iba. Tingin lang sa asawa. Dahil kayo pinag-isa na kayo ng Diyos. Yung pagmamahal mo sa asawa mo ay pagsunod sa Diyos. Ganun din tayo mga babae, yung pagsunod sa asawa ay pagsunod sa Diyos. Lagi nating tingnan ng Diyos, wag ang tao sa paligid natin. Kasi sa totoo lang, hindi tayo susunod kung tao lang ang titingnan natin. Malibang bayaran ka niyan dahil nga, like sa trabaho, kaya ka lang sumusunod. Alam mo yun, iba kasi yung sumusunod ka lang dahil wala may sweldo ko dito, binabayaran ako, kaya kailangan ko sumunod. Iba yun. Pero sumusunod ka ng may kapayapaan, may saya, may excitement kasi ang sinusunod ko ay ang Diyos na nagsabi sa akin gawin ko to. Nakakala ng iba kasi yung pagsunod palaging masyadong, ito yung sinabi sa Bible. Linawin po natin at unawaan yung mga sinasabi niya. Kasi yun na yung pagsunod sa bang araw-araw na buhay natin. Nakakalimutan natin, nandito tayo sa mundo. So kung anong ginagawa mo, yan yung gawin mo in accordance to God's will. Ano yung will ng Diyos? Sumunod sa Kanya ng may kapayapaan sa puso, ng may buong pagmamahal. Na, sabi nga, we are the living gospel or the living testimony of God. Tayo yung word niya. Bakit? Kasi tayo yung gospel ng Diyos eh. Dahil kapag tayo namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, iyan po ay magmamanifest at iyan po ay lalabas sa ating aksyon, sa ating salita. Na kahit di ka pa nagsasalita sa kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo about the Lord, pero nakikitaan ka ng buhay na transform, na isang buhay na Christ-like. Grabe tong tao na to. Kita ko ang Panginoon sa buhay niya, sa kilos niya, sa salita niya. Di ba? Yung palang nakaka-bless ka na. Meron ka ng mga taong nalilid patungo sa Panginoon. Kaya, tayo ang dapat na makita. Si Kristo ang dapat na makita sa buhay natin. At kaya natin gawin yan kapag kasama natin ang Panginoon. Tandaan mo, hindi mo yan kayang mag-isa. Yun lang mahalin ng kaaway. Kaya mo bang magmahal ng kaaway? Diba na, pag sinampal ka, sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa, sabi ni Lord. Wow, grabe. Tayo, pag sinampal ng kanan, baka sampalin kita ng kaliwat kanan. Yun ang mundo. Pero ang Diyos, ang gusto niya, pag sinampal ka ng kanan, bigay mo pa yung kaliwa. Iba ang utos ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi ka naman sinabi magpasampal ka. Masyadong literal, di ba? Ibig sabihin, ginawan ka ng masama, gawin mo ng kabutihan. Palitan mo ng kabutihan sa kabila ng anumang sakit na ginawa niya. Anumang bigat ng ginawa niya sa iyo, huwag mong itatanim sa puso mo yan. Kaya mo agad magpatawad kapag nasa Panginoon ka. Kasi unang-una, bakit di mo kayang magpatawad? Ikaw nga, pinatawad ka ng Diyos. Sa lahat ng naging kasalanan mo, kahit anong bigat nito. At kahit na paulit-ulit ka nagkakasala at paulit-ulit kang humihingi ng tawad, pinapatawad ka pa rin ng Diyos. Pagkatapos ikaw na may ginawang kasalanan sa yung kapwa mo, hindi mo kayang patawarin. Parang, ang hirap naman nun, nakakahiya naman kay Lord, di ba? Kung nga, Lord, pinapatawad mo ako sa dami ng kasalanan ko, tapos itong taong to nagkasala sa akin, hindi ko mapapatawad. Sino ako? Ikaw nga, Diyos ka eh. Hindi ka nagbibilang. Hindi mo ako binibilangan ng mali. Tapos ako binibilangan ko ng mali itong tao na to. Perfect ba ako? Ako ba hindi nagkakamali? Minsan tingnan natin yung puso natin. At sabi nga,
Yung mga ganun, di mo na magagawang hindi magpatawad kapag nasa Panginoon ka. Yung totoong nasa Panginoon ka, yung Panginoon ay nasa puso mo at naghahari sa'yo at siyang kumikilos sa'yo. Kasi kapag nasa Panginoon ka na, hindi mo na kayang mabuhay ng puno ng galit, ng sama ng loob, hinanakit. Hindi ka na magtatanim. Agad mong ina-unload yan sa Diyos kasi alam mo may Diyos nakakampi ka sa lahat ng oras at sandali ng buhay mo kapag nasa Panginoon ka. Ngayon kapag wala ka pa sa Panginoon, pwede mo rin i-unload yan sa Lord. He's just waiting for you. Na iiyak mo yun sa Kanya na, sige, bigay mo sa akin lahat anak yan, akong bahala sa'yo. Tatanggapin kita with open arms. Hindi kita susumbatan. Mamahalin pa rin kita dahil anak kita. All we need to do is ask. Sabi niya, ask and you shall receive, diba? Knock and you shall be open. Seek and you will find. Ganun ang ating Diyos. Kaya huwag kang mahiyang lumapit. Kung sa tingin mo ngayon, pagod na pagod ka na, sa tingin mo ngayon, Lord, di ko naiintindihan yung mga mensahe mo kasi puno na ako, no? Aminin mo lang that you are tired, that you are weak, that wala ka nang magagawa, sagad ka na, sadsad na. Nagamit mo na lahat ng powers mo, and yet, ayan ka pa rin, nandyan ka pa din sa sitwasyon na hindi ako makaahon, Lord. Masaya ako sa labas, pero sa loob ko malungkot ako. Pag ako na lang mag-isa, kulang. Nararamdaman ko yung emptiness. Please, surrender it all to the Lord. May Diyos na handang-handa kang tulungan, bawasan yung problema mo at tuluyang tanggalin na yan ang bigat sa puso mo nang sa ganun ay makapasok ang Panginoon. Ulitin ko po, parang baso yan. Nakapagpuno ng tubig at lagyan mo pa ng tubig ay hindi na kailanman malalagyan. Pero once itapon mong laman ng baso, handa na naman siya sa mga bagong ilalagay dito. Ganun din ang Panginoon. I-unload mo na yan. Sa pamamagitan ng pananalangin sa Panginoon at pagtanggap na ikaw, i-admit mo na ikaw ay makasalanan. Diba? ABC lang yan. Admit, believe, and commit. Admit that you are a sinner. Admit na wala ka nang magagawa. Ang tanging Diyos lang ang makakatulong sa iyo. Paniwalaan mo na mayroong Diyos na buhay, dakila at makapangyarihang naghihintay lamang sa iyo. Na nagmamahal sa iyo. Na kailanman di ka iiwan at pababayaan. Sa kahit anong laban ng buhay. Gusto lang ng Diyos? Surrender mo lang. And then you commit that you will follow Him and love Him and share His word to people around you by transforming your lives, your life. Only God can transform lives. Pag wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin kayang magbago. Promise. Magbabago ka, saglit lang. Bilang ng araw o buwan, balik sa dati yan. Pero kapag nasa Panginoon ka na, hindi ka man magiging perfecto, pero sa tuwing magkakamali ka, palaging merong magpapaalala sa'yo. Ang Holy Spirit na sinasabing, oops, mali yan. Oops. So, diba nare-remind ka? Kasi once nasa Panginoon ka na, hindi ka na kailanman maliligaw. Dahil aalalayan ka niya. Medyo liliko ka ng konti, tatapikin ka niya. Kasi anak ka niya. Na-set apart ka na. You are sanctified. Pinupurify ka ng Lord kasi akin to. This is my son. This is my daughter. Sarap no? Kaya kung ikaw po ngayon ay nanonood at nais mong isuko sa Panginoon ang lahat ng yan, sabayan mo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit at humihingi ng tulong sa iyo. Inaamin ko po na ako ay nagkasala sa iyo, sa aking sarili at sa aking kapwa. Inaamin ko po na ako ay makasalanan, Panginoon. At nais ko po, Lord, na isuko sa iyo ang lahat ng ito. Pagod na po ako. Hirap na. Hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw lamang ang makapagbibigay ng kapayapaang hinahanap ko.
at kasiyahan na hinahanap ko. Tulungan mo po ako. Salamat po at ako ay iniligtas mo sa pagkapako mo sa krus at muling pagkabuhay. Tulungan mo po akong magbago. At naniniwala ako, Panginoon, na sasamahan mo po ako sa takbo ng aking buhay simula sa araw na ito. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Thank you for your love, Lord, at inaangking kita bilang aking Diyos, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Again, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, birthday mo today, spiritual birthday mo. Happy birthday to you. Today is September 22. Kaya yan ang spiritual birthday mo. O doon naman po sa mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon, ha? Hindi po tuwing may magpapatanggap ay tatanggapin natin si Lord kasi nandiyan na siya. Nandiyan ang Panginoon sa buhay natin. Okay? So, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi ang Panginoon ay laging nandiyan sa ating tabi at lagi po nagmamahal at lagi nagpapaalala kung sino siya sa buhay natin. Kaya po panghawakan natin yan at lagi nating tandaan, di tayo nag-iisa. Ang Diyos po natin ay buhay. Okay, so ngayon naman po manalangin tayo para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Muli ay naramdaman namin ang iyong presensya. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa itinuro mo ngayon na kami ay makasunod sa iyo ng tama, makasunod sa iyong kalooban, na ang desire ng heart namin, Lord, ayusin mo, Panginoon, na ito po ay maka-align sa nais mong gawin sa buhay namin at sa nais mong ipagawa sa buhay namin. At magkaroon kami, Panginoon, ng tapang na sumunod sa iyo ng may kababaang loob at ng may pagmamahal. Sapagkat, Panginoon, walang hihigit sa iyong kapangyarihan. Ano man ang naisin ng puso namin, Panginoon, na hindi makakatulong sa pagsunod namin ay tanggalin mo, O Diyos. Pakalinisin mo ang aming mga puso at isip, Panginoon. At ingatan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming maghapon. Nang sa ganun ay laging tanging kalooban mo lamang ang siyang masunod at mangyayari sa buhay namin. Makita nawa ng mga tao sa paligid namin ang iyong kaliwanagan dito sa buhay namin, Panginoon. Sa kilos at galaw namin, sa mga salita namin, ikaw nawa ang maramdaman at makita ng mga tao sa paligid namin. Patuloy ko pong itinataas sa iyo, Panginoon, lahat ng mga nanonood, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang mga taong may mga karamdaman, Panginoon, continue to heal them, Father God, at makita nawa nila, Panginoon, ang tunay na kagalingan ay magmumula lamang sa iyo kung ikaw ay kanilang tatanggapin bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Ganon din, Panginoon, ang mga taong nangangailangan, ang mga taong financially broke, Lord, please provide their needs and tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon. Salamat, Panginoon, sa mga pamilya. Tinataas ko rin sila sa iyo, Lord, na restore their relationship, restore their family. Please help them, Lord, na mabuo silang muli, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na kayang gumawa ng himala sa buhay namin. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. You are our God, our Savior, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Sobrang saya. Wala lang masabi. Sobrang saya. Ang saya ng kasama ng Panginoon. Salamat po sa mga nanood ngayon. Ay, meron pala, Kuya Alan. Thank you so much. Sabi niya, amen. Sabi ni Mami Linda Frio, sending love, Mama Da. Ayan. And good morning, Jonah. Glory to God, my daily guide and inspiration. Salamat po, to God be the glory. Pray anywhere, anytime. Sabi ni Kuya Alan, yes. Pray unceasingly, kahit nasaan tayo. Manalangin tayo. Tawagin natin ang Diyos. Andyan siya, hindi siya niya iniiwan. And Ate Merly, amen. Sabi ng aking pinsang si Ate Merly. Thank you, Ate Merly. Salamat po sa lahat ng nakibahagi at nanood. Nawa po ay patuloy niyo po kaming samahan every day at 6:30 a.m. At
I-follow nyo din po ang ating God Loves You Movement Facebook page at mag-join po kayo sa God Loves You Movement Facebook group para po makasama namin kayo sa mga plano ng Panginoon na magkaroon tayo ng Bible study online. And also, sa ating pong YouTube channel, lahat po ng ating daily devotion ay unti-unti nating ina-upload din doon everyday para po kung dun sa hindi nakakapanood sa Facebook, pwede nyo sa YouTube panoorin, nandun din po ang devotion natin. And yung pong panawagan namin ng pakikibahagi ninyo, kung meron po kayong extrang Bible or gusto niyo mag-donate ng Bible, pwede po kayong mag-message sa God Loves You Movement kasi meron po tayong One Family, One Bible project this coming December at kasabay po niyan yung gift giving natin. By the grace of God ay matupad natin sa tulong din ninyo, sa pakikibahagi ninyo. Pwede po ay mag-share ng inyong blessing through cash or in kind or through stars para nang sa ganun po ay marami tayong batang mapangiti this December sa Kapaskuhan at mga pamilya. Every year pong ginagawa ng God Loves You yan, kaya ang last year medyo natigil tayo, kaya ipagpapatuloy po muli natin yan ngayong taon. At samahan po ninyo kami dyan. Ano man ang inyong may tutulong, panalangin man yan, cash in kind or Bible, whatever na gusto nyo itulong, iparating nyo lang po sa amin yan. Pero ang panalangin ninyo yung malaking bagay po. Ipasama nyo po kami sa panalangin na maging matupad po itong mga project natin ito. At kung gusto nyo makibahagi, pwede. Kung mga taga-Bulacan kayo, dun sa pupuntahang churches, during the gift giving, you can join us. Samahan nyo kami dyan. Maraming salamat pong muli at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos, protektahan at ingatan sa buong maghapon ng buhay natin. Sama mo palagi si Lord sa lahat ng ginagawa mo. God is with you at lagi mo siyang kakampi sa lahat ng laban ng buhay mo. Thank you and lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng Diyos. God loves you. See you tomorrow at 6:30 a.m. dito po sa Daily Devotion sa God Loves You Movement. Bye-bye! God bless everyone! See you! Janice, hello! God bless sa'yo. Thank you sa panunod po sa lahat ng mga isa sa atin pong daily devotion. 23 na, day 23 na. Ay, ano ba? 23? 24! Naku, nakalimutan ko pa. So, bye-bye po. God bless everyone. See you tomorrow, 6:30. God loves you.